simply saying, come. No? Come. Hindi sinabi ng Lord na ayusin mo yan. Ang sabi ng Lord, sige, lumapit ka. Amen po. Lumapit tayo sa Kanya. Psalm 55 verse 22. Ang sabi po ng Panginoon, cast your cares on the Lord. Lagi na po natin itong naririnig eh. Ilatag mo, isurrender mo na lahat sa Lord. Ibigay mo na, ipagkatiwala mo na lahat sa Panginoon. Ang taga naman ng promotion, ang taga naman ng sagot sa panalangin. Na, sa totoo lang, there are times na kapagod din ng paghihintay. Naiinip ka, na bukod sa naiinip ka, napapagod ka, lalo na kung hindi ka nagpipray. Lalo na kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. But Psalm 55:22 says, cast your cares on the Lord. Ibigay natin sa ating Panginoon. I-surrender natin sa Kanya. In Galatians chapter 5 verse 1, sabi po ng Panginoon, it is for freedom that Christ has set us free. Okay? Dahil para sa kalayaan natin, kaya tayo kinalaya. Eh di ba dapat po, nung sabi ng Galatians 3:13, lahat ng napako sa krus, nabayubay sa krus, naging sumpa para tayo ikalagan sa panikalan ng sumpa. Hindi ba dapat tayo ay malaya na? No? Malaya sa problema, malaya sa lahat ng mga pressures, malaya sa lahat ng ito. Merong darating pero this will not bag us down. Hindi ito ang makapagpapahina at makapagpapawala ng pag-asa sa atin. No? Again, ang sabi ng Panginoon is, cast your cares upon me. Alam ng Panginoon yan. Amen po ba? Alam ng Diyos yan, right? Narinig natin last Sunday yung preaching ni Pastor Bobo at yung truly blessed life, no? Na mapalad ang tao hindi lang na-cover, kundi no, ang kasalanan ay napatawad, no? Kinover ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil dun sa tagumpay ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. So anong problema ang kumabagabag sa atin? No? Ano ang nakakapagpabagsak, nakakapagpalumo sa atin? Kapatid, sabi po ni A.W. Tozer, the Christian life is not a burden to be carried, but a life to be received. Dapat ang buhay Kristiyano, Christian life, is something that we enjoy. Ito yung karapat-dapat na buhay na dapat natin tinatanggap. Hindi ito pabigat, no? Hindi ito pabigat. Di ba? Minsan sinisisi nila na, like what I told you before, na nagtatrabaho sa DFA na hindi siya nabibigyan ng foreign assignment. Ang sinisisi ng mga kapatid niya, kasi nagbago ka ng religion eh. Kaya pinapa-pray siya dun sa mga, dun sa altar room nila. No? Pero sabi niya, alam ko na yung katotohanan eh. Alam ko na yung katotohanan kasi pinukwento niya yung mga life-size sila ng mga idols. Talagang sa parents niya, meron sila isang prayer room na mga life-size idol. Eh ngayon, for some time, yung mga kasabayan niya sa trabaho, nabigyan na ng mga foreign assignment, eh siya hindi siya nabibigyan pa ng foreign assignment. Kumbaga, hindi pa siya nakakalabas. At sinasabi ng mga kapatid niya na, kasi nagpalit ka na rin yung bumalik ka. Hindi yun dun eh. God knows the right timing for us. Amen po ba? Alam ng Diyos when to bless you, what to bless you, how to bless you. Amen? Pero tayo, ito, struggle tayo ng struggle. Almighty God, Sovereign God. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Pastor Bobo sa Zephaniah 3:17, yung verse na yon. Pwede ba natin buksan ulit? Binanggit na po yun sa atin eh. Naalala ko, every time na si Manny Pacquiao may laban, ba? May kanta siya na, para sa'yo ang laban na to. Di ba? Para sa Pilipino. Sa Sunday, may laban siya ulit. Di ba? Para sa iyo ang laban na ito. Para sinasabi niya na, ginagawa niyang lahat para maipanalo ito para sa atin. Mga kapatid, sabi ng Zephaniah 3:17, the Lord your God is with you, the mighty warrior. Naririnig natin lagi sinasabi, laban lang, laban lang.
Laban lang, madaling sabihin yun.